Nangangamba ang mga residente sa isang barangay sa Legazpi, Albay dahil nga sa pagsadsad doon ng isang barko. Baka maapektuhan na raw ang kanilang kaligtasan at maging kabuhayan. Mayulat on the spot si Dante Perel. Dante. Yes, Jun, nagdudulot nga ng banta sa kaligtasan ng mga residente itong barkong sumadsad dito sa may Dalampasigan dahil yan sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Goryo kahapon dito sa Legazpi, Albay. Bandang alas 3 kahapon ng hapon nang sumadsad ang Vietnamese ship na Minh Tuan 68. Napadpad ito sa Dalampasigan ng Barangay San Roque. Mahigit 1 kilometro ang layo mula sa dating kinalalagyan nito sa gitna ng dagat. Matapos matanggal mula sa pagkakaangkla dahil sa hampas ng malakas na hangin at alon kahapon. Itong barko ay palapit ng palapit dito. Nung sumadsad dyan, yung mga tao nagpanik, nagtakbuhan. Akala ay sasabog itong barko. Ikalawang beses na raw itong nangyari sa kanilang lugar. Noong 1 taon lang, isang barkong may kargang krudo at langis ang sumadsad din daw rito. Nangangamba tuloy ang mahigit 5,000 residente rito para sa kanilang kaligtasan. Apektado na rin daw ang kanilang kabuhayan. Kasi yung mga bangka namin, hindi makakadaan masyado doon. Kasi ikot pa sila ron, yung galing doon sa ano. Yung nakaharang naman yung barko dito, yung alo naman, bumabaon dito pag malaki high tide. Mali mo lumaki naman ang bagyo, pupunta naman dito mga alon lalaki. Kung bumigla, di ba, malalim na rito yung barko na yan, biglang gumanon o tumaob dito, matatagalan lalo. Magbilog ang buwan, yan ang mahirap dahil lalaki ang tubig. Baka sumampa na yan dito sa tabi. Kaya nga, kuha namin ngayon, dapat alis na yan ngayon. Ayon naman sa chief mate ng barko, hindi nila nakontrol ang pagsadsad ng barko dahil wala na itong krudo. Siyam na buwan nang nakaangkla ang Vietnamese ship sa Albay Gulf matapos di payagang makaalis ng Bureau of Customs at Philippine Coast Guard nang matuklasang may kargang mahigit 70,000 sako ng smuggled na bigas. Ang first line nila ay kung pwede ilikas muna lalo na paggabi at saka kung may schedule na high tide para lang iwasan yung disgrasya. Bibigyan sila ng 4 na drum ng fuel para mapaandar ang kanilang makina. Ngayon we are getting a tugboat para hilahin sila palabas to a depth na they could start their engines and maneuver back to anchorage area. Samantala dyan sa mga oras na ito ay nagsimula na nga ang high tide at wala na ring signal ng bagyo rito kaya sinisimula na ngayon ang pag-alis ng sumadsad na barko. Isang tugboat ang kasulukuyang humihila ngayon rito at nandito na rin ang isang team ng Coast Guard na umaalalay sa nagaganap na operasyon. Kahit naman tirik ang araw, naglabasan ng mga residente rito sa tabing Dalampasigan para naman panoorin ang ginagawang pag-alis sa sumadsad na barko. At yan ang latest update mula rito sa Albay. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Dante Perelio.